Okay mga kanoisy, next video. Iyak na naman ang China sa balitang ito. 4 na F-22 Raptor fighter jets nakita sa South China Sea malapit sa Scarborough Shoal. As usual, nagtakbuhan agad ang China Coast Guard. Wala namang bago dito. So kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw mula again kay Melvs Castle. Siyempre, Melvs Castle ang ating isang magiting na tagapaghatid ng update dyan sa WPS. Melvs Castle, iba ka. So ang video ito ay may pamagat na China, iyak, nagpanik, takbo lahat ng barko nila. Pinaatras live fire exercises, pinasabog ng Estados Unidos. So yan, bago natin simulan, syempre Melvs Castle, supportahan nyo yan guys. Original video link in the description. Tapos syempre kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. Wala lang, kung gusto nyo lang naman na may kasama kayo manood, diba? Kasi boring naman kung kailang mag-isa, diba? So, yun daw na. So yun, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na China, iyak, nagpanik, takbo lahat ng barko nila. Pinaatras, live fire exercises, pinaboom ng USA. Like, comment, share, subscribe, start. Iyak na naman ang China sa balitang ito. 4 na F-22 Raptor fighter jets nakita sa South China Sea malapit sa Scarborough Shoal. As usual, nagtakbuhan agad ang China Coast Guard. Wala namang bago dito. Puro water cannon lang naman kasi ang alam ng China. Pero pag actual na gera na, wala. Nagpupunahan galit na si Mel sa inyo mga Chinese kayo pa yan sa takbuhan. Alam nyo ba ba't lumayas na naman ang mga Chinese? Nag-live fire exercises kasi ang F-22 Raptor fighter jets. Sa actual videong inilabas ng US Defense Department, pinasabugan ang animoy drone ng kalaban. Sa sobrang pag-aalala ng Chinese Foreign Ministry, nilayo raw nila ang kanilang mga barko. Iwas para sa gulo. Bakit China? So ano yan, kunyari nag-excuse lang sila na hindi, umiwas lang kami konti, hindi kami takot, parang ganon. Takot na ba kayong baka magkabombahan na? Sabay gusto raw ng China kausapin ang Pilipinas ng masinsinan. PBBM at Xi Jinping lang, hindi kasali ang Amerika. Huwag raw idaan sa init ng ulo ang tensyon. Bagkus idaon raw sa maayos na usapan sa pamamagitan ng negosasyon. Every time talaga na naririnig ng mga ganito ba na yung China, tayo lang usap, walang Amerika, walang Amerika. Every time talaga na naririnig ko yan, natatawa ako, man, like legit. Payag kaya ang mga Pilipino dito? Stop instigating foreign forces to intervene in South China Sea affairs and return to the right track of properly managing the situation through negotiation and consultation. We should shoulder our due negotiation. Hey Philippines, let's come here. Let's negotiate if you don't want war. But the negotiation is pabor naman sa kanila. Di naman pwede yun. Dapat kung may negotiation kayo, baka pwede na siguro kita tayo sa gitna. Pero malabo din yan kasi sobrang dami magagalit. Basta yung talaga, bitiwan nyo yan. Diba? Kung ayaw nyo ng ito talaga. Responsibilities for maintaining peace and stability in the South China Sea. Bukod sa massive airstrike exercises ng F-22 Raptor fighter jet, ipinost rin sa social media account ng US Indo-Pacific na nag-live fire exercises ang guided missile destroyer na USS Dewey at nagpasabog rin ang USS Ralph Johnson. Sa totoo daw, sabi ni Spokeswang, wala namang problema ang Pilipinas at China. Magkaibigan tayo, Philippines, di ba? Ang tunay daw na gustong magkaaway tayo ay ang Amerika. Well, din naman siya. I think debatable nga yan, kasi yan nga, in times of PRRD, itong Amerika yung nagmukhang kontrabida, but in times of PBBM naman, yung China naman yung nagmukhang kontrabida. Diba? What if, guys, ito suggestion ko lang to. What if girahin natin yung China at Amerika? Silang dalawa kalaban natin. Joke lang masyado naman kayong seryoso. Sila ang tunay nating kalaban. 对方倚仗外部力量的支持，背信弃义，一再挑衅，这是导致当前
海上局势紧张的根源。 Your intentions at 菲方 sea. 应当立即停止 Kayo 新 naman 增 yung 挑衅行径， stop violating China's 尽快回 sovereignty. 到遵守和落实宣言精神的轨道 Ba't di 上来。 maintindihan ng China ano na halimbawa ganyan ba? Pwede naman nating baliktarin yung ano nila kasi halimbawa ganyan. The Philippines needs to immediately stop violating China's sovereignty and its provocations and return to observing the spirit of the doc. Biruin nyo yan guys ha. Meron tayong pinanghahawakan na papel like na nanalo talaga tayo sa lugar na yan. Tapos sila pa yung mag-ano na dapat immediately China sovereignty and its provocation. What if baliktarin natin yan? Total kami naman yung may mas matibay na ebidensya kasi meron nga tayong papeles na yun, palitan natin yan. The China needs to immediate stop violating Philippines sovereignty and its provocation. 'Di ba? Mas masarap pakinggan yung ganun, 'di ba? Dito kasi sobrang malabo talaga ng China sa part na ito, min. Like every time talaga parang inaano nila na itong Pilipinas kasi ayaw tantanan yung soberanya namin eh. Ang tanong nga dito or ang problema nga dito, sa amin nga yung soberanya. Yan, may nakapagpatunay nga. Kayo, wala naman, 'di ba? Mukhang malabo talaga tayo magkita sa gitna nito, min. Malabo. Tuloy. 中方维护自身领土主权和海洋权益的决心坚定不移。 Nananakot na naman. Walang gusto ng giyera dahil sa uli walang panalo sa digmaan. Bukas daw ang Pilipinas sa pakikipag-usap pero sa isang kondisyon hamon ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Papaatrasin yun ng permanente ang China Coast Guard. As in wala ng balikan sa West Philippine Sea. Doon lang kanya makikipagkasundo ang Pilipinas. Talks about Malabo naman yun. exhausting diplomatic efforts to resolve the issue. Kasi alam naman niya, Alam din naman nating lahat yan na malabo talaga yan. Yung gusto natin na i-back off yung China dyan kasi wala talaga. Makikipag-dedoan talaga yan. Ganun talaga yan, no? China yan eh. Ayaw magpatalo niyan eh. Inaano niya nga yung mga mamamayan niya sa bansa niya. Tayo pa ba na outside China, di ba? it's not in the interest of the Philippines, it is not in the interest of China, the United States, or any of our allies and partners for war to Tama. happen. Wala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po. It also talks about exhausting diplomatic efforts to resolve the issue. Hindi ibig sabihin may balak tayo magpagkasundo, okay na. Dito hindi titigil ang Pilipinas sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Kung babalik raw muli ang China at sisirain ang mapagkakasunduan, ipaglalaban pa rin to ng Pilipinas hanggang patayan. Will not be deterred, no? Grabe, no? Wala namin. Digmaan talaga to, man. Nako. Tayo ay handa na gawin ang lahat para ipaglaban yung atin din naman, no, yung ating mga maritime rights and entitlements in the West Philippine Sea and in other parts of the archipelago. For example, yung sa Benham Rice, nasa east side ng ating bansa, yung nasa north side natin sa Batanes, no? Kayo, papayag ba kayong kausapin ng China basta papaatrasin ang lahat ng kanilang Okay barko? lang. O wag na lang dahil alam naman nating babalik at babalik ang mga yan. Kayo, ikomento sa baba ang inyong salobin. So, ayun. Mula kay Melbs Castle, guys. Supportahan nyo yan, Melbs Castle. Original video link na sa description box below. Go show some love, support, click notification bell. Panoorin yung mga videos niya kung gusto nyo maging updated sa mga WPS issue, ano. At syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell, of course. Para ano din naman, di ba? Maging updated din kayo. Kung gusto nyo lang naman na meron kayong kasamang manood, di ba? Alam nyo naman dito. Puro ano lang tayo dito. Itawa-tawa na lang natin itong problema dito na hindi natin alam kung ano yung solusyon, di ba? Kasi itong China ay nagtigas-tigas. So, ayun, yung sabi nga ni Sir Nuno, huwag kayong magalala, we're ready, or ano tayo, lalaban tayo. Sobrang hirap din talaga, men. Like, di ko talaga ma-imagine kung saan humuhugot sila si Sir. Ano, hindi, o nga pala, no, kasi meron ngang US na baka back up sa atin. Tapos, yun nga, actually, nung mga nakaraan, nagkomento ako doon na sinabi ko dito na baka, well, pick up ko lang naman mga comment yun, na baka
magaya tayo sa Ukraine ba na parang sinusuportahan lang tayo ng armas ng Amerika, hindi talaga tinutulungan. Tapos yun, may nag-comment sa akin doon na hindi sir, ang iba malaki kasi ang pinagkaiba ng kasunduan ng Ukraine USA at ng Philippines USA, kasi ang sa atin daw ay parang mutual defense treaty daw yon, or parang ano din talaga ba na kalaban ng USA, kalaban din ng Pilipinas, or kalaban ng Pilipinas ay kalaban din ng USA. So parang attack one is an attack on another too. So parang nakalimutan ko kasi yung English niya. Parang ganun ba na kung aatakihin daw tayo ng China, parang inaatake na rin daw ng China yung USA. So ano din talaga, baback up din talaga yung USA na hindi kagaya nung sa Ukraine daw. So sana nga totoo yun or whatsoever, kasi kahit sabihin pa natin na yun yung sinabi talaga, baka in the day na mangyari na baka magbago yung isip ng Amerika ba, or baka aanuhin tayo na hindi yan pasok sa clause ng kasunduan natin. Kasi may nakita din ako doon na ang clause ng MDT ay siya, kapag ka merong na dedo na natin, 'di ba? Saka na yun mag-a-activate. Kasi yung MDT parang hindi din daw talaga siya basta-basta nag-a-activate So yun lang naman. Kaya nga yung water cannon ng Amerika ng China, parang wala pa ring action yung US doon, kasi parang din naman. Tapos tayo, according to PBBM, hindi naman din tayo na magsisik agad ng war. Ang sa atin, hanapan pa rin natin ng mga maaring makapagpa-cool down ng sitwasyon or ng tension para hindi talaga tayo papasok sa WW3 or sa digmaan. So, yun. Alam naman natin na sobrang din talaga, sobrang gulo, sobrang labo, or hindi na natin ma-imagine kung ano talaga yung magagawa natin sa China nang tantanan tayo dyan. Kasi ang napagtanto ko dito ba, kapag hindi natin ibigay sa China yung West Philippine Sea, ang kontra natin, ang kalaban natin, China. Tapos kapag halimbawa, ibigay ng Administrasyong Marcos yung West Philippine Sea para wala ng gulo, or gaya nga dong sinasabi-sabi nila na parang isinold ni P. Duterte yung West Philippine Sea sa China para wala ng gulo. Ang magiging kalaban naman ni P. Duterte dun, taong bayan, 'di ba? Sobrang din talaga, every sides may conflict talaga, conflict talaga siya. So yun, kayo, anong masasabi nyo sa usaping ito? Comment down below guys, tapos yun pag-uusapan natin yan sa comment section. So again, Melvs Castle, Filipino IC, support, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.